Ito na yung magiging official roster ng LA Lakers sa pagpasok ng 2025-26 season. Sa ngayon kasi mayroon na silang kumpletong 14th player sa listahan ng lineup at buo na ang starting 5 nila. Si Luka Doncic, point guard, si Lolo Bro na power forward, si Reeves yung shooting guard, si Hachimura ang nasa small forward, samantalang si DeAndre Ayton ang starting center ng mga to. At si Marcus Smart ang pwedeng maging alternative nga raw na option dyan. Sa bench nandyan nga si Smart, inaasahang malaki kasi yung bahagi niya, lalo na sa depensa at playmaking kung malalagay yan sa second unit. Si Gabe Vincent na isa sa mga guard option para palitan ng starter minsan, especially kapag kailangan ng shooting at perimeter defense. Si Jake LaRavia naman ang sinasabing may magandang chance na maging leader ng second unit dahil sa kanyang versatility at pagiging connector sa offense, plus Jackson Hayes na nag-reassign para sumuporta sa frontcourt, backup center o big man role kapag si Ayton hindi makalaro o kailangan ng rest sa game. Nandyan si Maxi Kleber na magbibigay ng spacing at experience sa bench, pwedeng gamitin sa matchup na kailangan ng shooting mula sa forward o big spot. Nandyan sila Jared Vanderbilt na isa pang frontcourt option para sa bench rotation na kilala sa defense plus hustle na magagamit ni Coach JJ para mag-rotate. At may mga two-ways at nasa development pa mula kila Adotiero na isang rookie second rounder na pinag-uusapan bilang parte ng deep rotation o future development. Nandyan si Bronny James at Dalton Kinnick na may kontrata sa ngayon kaya possible magkaroon ng role sa bench at minutes bilang reserve. Si Christian Coloco na isa pang center na possible backup at si Arthur Kaluma kasama sa roster bilang forward or wing player at itong si Chris Mannion, two-way guard na nakuha ng Lakers sa two-way contract. Ang pagpasok ni DeAndre Ayton bilang starting center malaking upgrade especially sa paint scoring, rebounding plus rim protection at alley-oop threat para sa star duo ng Lakers mula kay Lolo Bron at Luka. Mas magandang balanse ngayon yung frontcourt kasama si Hachimura at possible power forward backup option yan, plus Luka Doncic at Austin Reeves na magbibigay ng bagong dimensyon sa team nila, hindi lang sa scoring pati na rin sa playmaking, rebounder at threat sa mismatch. Kasabay si Lolo Bron na may doubt sa edad pero mas lamang ang leadership plus clutch play performance niya at kakayahang mag-adjust. May combination sila ng talent na may pang championship level sa starting lineup pa lang. May upgrade din sa defensive wing at perimeter. Isang malaking problema nila last season ang weak spot para sa perimeter defense. Yung additional ni Marcus Smart na makakatulong para dito kila Jared Vanderbilt at Gabe Vincent para sa defense perimeter, at yung versatile wing tulad nga ni Hachimura plus Jake LaRavia na makakatulong para punan yung gap sa paint. Kaya nga sinasabi na hindi lang starting talaga yung nagbigay ng malaking upgrade sa Lakers kundi pati na rin ang bagong bench at rotation piece nila na inaasahang malaki ang matutulong pagdating sa shooting, defenders, young wings. Yan panigurado ang magbibigay ng malaking suporta para sa starting nila, at nakikita mismo ng mga analysts at mga insiders na mas magiging dominant ang trio nitong si Luka, Reeves at Lolo Bron dahil sa additional ni Marcus Smart at DeAndre Ayton. Kapag may Ayton sa floor kasi, defensive scheme, hindi pwedeng puro focus lang ang defender kay Luka at kay Lebron. Need nilang mag-shift, mag-help sa rim or bigs, mag-rotate at magbigay to ng mas malaking mismatch lalo na sa spacing. Samantalang si Reeves makakatanggap yan ng mas maraming open looks kapag ang depensa nakatutok sa inside. Pwedeng Ayton o kay Lebron at hindi sobrang defensive attention sa perimeter itong si Reeves, kaya magkakaroon din ng malaking advantage si Austin Reeves sa starting, at si Smart ang magbibigay naman ng malaking impact sa perimeter defense, guarding elite scoring guards or wings na magbibigay ng malaking breathing room kay Lolo Bron at Reeves. Si Ayton sure na magbibigay ng big man rim protection, magpapababa ng easy bucket sa loob kapag bumababa ang moral at energy ng starters. May insurance laban sa patig ni Lolo Bron dahil sa edad at big usage load ni Luka. Si Smart at Ayton pwede kasing magbigay ng relief minutes at mag-maintain ng intensity kung bababa ang pace sa core ng Lakers. Sa bench at second unit, pwedeng mas maging competitive kapag may mga mismatch na nangyayari, guard driving offense o pass breaks, dahil si Smart pwedeng magsara ng quarter o parte ng game sa magandang depensa.
May kakayahan ang coaching staff na mag-adjust ng lineup depende sa kalaban. Mas malaki versus mas maliit o quick versus big wings dahil may Ayton para sa big matchups, may Smart sa perimeter defense at may Reeves para sa spacing, scoring off at catch dribble. Drill rounds, pick and roll, pick and pop, may Ayton plus rolling of Luka or Lebron plus shooters na 3 line katulad nga nila Reeves. Kaya kung magkakaroon ng execution, pwedeng maging bang for back offense, yan yung magiging advantage sa lineup ngayon ng LA Lakers.